which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. O sino ka ba para kontrolin mo sila? Kung yun ang tawag ng trabaho, mga bangag ang inaharap nila, mga merong armas inaharap nila, ba't ka umiiyak? Ang tanong, ba't ka umiiyak? Para talagang dramatic? Pagka gusto mo dramatic ganito. Hayun na nga ho ba sinasabi natin, nangingiho ng paumanhin itong si Garma doon sa di umanong biktima ng war on drugs na dumalo dyan sa pagdinig sa House of Representatives. Kasi hindi naman ho natin sigurado na talagang biktima ang mga dumalo na yan. Pero bago ho natin panoorin yung panghingi ng paumanhin na yan nitong si Garma, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at subscribe lang ho, masaya na tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, click lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Grabe, napakarami ho nating pag-uusapan dito sa video na to, no? Una na dyan, ang sagot nitong si Senator Christopher Bongo dito sa mga aligasyon ni Garma. Pero bago natin pag-usapan, ang sagot na yan, itong si Senator Christopher Bongo dito kay Garma, nakita lang ho natin itong post na to ni Minda Votes na kung saan grabe ho talaga. Noong panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na hong mga ganitong nabawasan, napakalaki ng binawas ng mga ganitong klaseng insidente. Yung mga nawawalang bata na ganyan, noong panahon ho ni Tatay Digong, halos di na ho tayo nakakarinig ng mga nawawalang bata kasi pagka ikaw, luko-luko nung panahon ni Tatay Digong, may kalalagyan ka. Dito sa administrasyon na to, mayat-maya ho, meron hong mga nawawalang bata. At sigurado ho tayo dito mga kababayan, sigurado ho tayo, 99% ang pagkawala ng mga bata na yan, kung atin titignan yung punot dulo niyan, related sa ipinagbabawal na droga. Ngayon, ang pinag-uusapan ho nila dyan sa House of Representatives, kung inyong nakikita at inyong nasusubaybayan, ang kanilang mga resource person, mga kriminal at dating mga drug lord. Okay, nakita nyo naman ho yun mga kababayan, hindi hulingit sa kalaman ng mga kababayan natin dito sa PH Update na ang kapakanan ngayon ng mga self-confessed drug lord, yung mga nagtago noong panahon ni Tatay Digong ng mga mayor na hindi makauwi-uwi sa Pilipinas dahil napakalalim ng koneksyon nila sa ipinagbabawal na droga. Sila ho ngayon ang kinakausap nila dyan sa House of Representatives. Ito mga kababayan, kung makita nyo ho, itong bata na to, 17 years old, Crystal Don Ceres. Yan ho ang kanyang pangalan at yan ho ang kanyang pagmumuka. Tulungan ho natin. Grabe, kung kayo ho merong mga mahal sa buhay, merong mga anak, kung sakaling mangyari ho sa inyo to, napakasakit ho nito. Hindi ho kayo makakatulog, wala hong mangyayari sa buhay nyo, ika nga, kung hindi isipin lang ng isipin kung kumain na ba yung anak nyo, nasaan na ba siya, anong ginagawa niya, anong ginagawa nila sa kanya. Napakahirap po niyan. Tulungan ho natin kung sakaling makita nyo ang nawawalang bata na yan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, dumako naman ho tayo sa sagot nitong si Senator Christopher Bongo dito kay Garma. Let me be very clear, walang kinalaman ang aking opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Yan ang ba sinasabi natin. Sa ayaw at sa gusto ng mga congressman dyan sa House of Representatives, mapuputol ho lahat ng kanilang ginagawang pagdawit sa mga malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan sa mga idinadaldal ng kanilang mga iniimbitahan dyan sa House of Representatives. Yung mga resource person nila. Kasi ganito kasi yan mga kababayan. Nung mga naunang hearing, una ho nilang linatag dyan, yung 3 inmate. Tama, mali. Ilinatag ho nila yung 3 inmate na kung saan sinasabi nitong 3 inmate na to, sila ang gumurgor doon sa 3 Chinese 3 Chinese drug lord. 3, 2, bahala sila. Basta nagurgur na yung mga yon. Marami hong sinirang buhay yung mga Chinese drug lord na yun. Wala ho tayong pakialam doon sa mga yon. At doon sa mga mahuhuli at mapapatunayan sa korte na sila ay nagbenta ng ipinagbabawal na pulburon, wala ho tayong pakialam sa mga yan. Ika nga nitong si naglaro kayo ng apoy, ngayon napaso kayo, umiiyak kayo. Wag kong ganon. Mali ho yun mga kababayan, no?
Kung ayaw nyo mapasok, huwag kayong maglaro ng apoy. At yaang droga na yan, napakainit ho niyan. Pagka pinaglaruan nyo yan, pagka napasok kayo, unahan nyo na yung inyong mga mahal sa buhay. Sabihin nyo, kung sakaling magurgur ako dito, huwag kayong human rights, ha? Kasi ho, yung ipinagbabawal na pulburo na yan, pagka na-involve ang inyong pangalan dyan, meron ho talaga kayong kalalagyan. Kaya kung ayaw nyong magurgur, o ayaw nyong umiyak ang inyong mga mahal sa buhay, itigil nyo ho yan. Ganun lang naman ho kasimple. Ngayon, ano ho bang nakikita natin dito? Naglabas ho sila ng mga inmate, na kung saan gusto ho nilang ilink doon sa war on drugs nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang ang mga involved sa ipinagbabawal na gamot, merong AJK. Kumbaga talagang ginugurgur ho nila. Diba? Yun ho muna gusto nilang establish. Yung tatlong drug lord, ginurgur sa loob ng kulungan. Ha? Ngayon, nung napanood ho ng ating mga kababayan yan, hindi ho nila kinagat yung mga pautot ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Ang narinig ho nating reaction sa social media, ano ngayon? Kung ginurgur yung mga na yan, drug lord, Chinese drug lord, wala kang pakialam dyan. Ang daming buhay na sinira niyan. Mapahanggang sa ngayon nga, yung mga nabaliw dyan sa ipinagbabawal na gamot na yan, pabigat pa rin sa kanilang mga pamilya. Sa totoo lang, huwag tayong maglukuhan dito, magplastikan dito. Pagka merong addict sa isang pamilya, naku po, para ho rin kayong nakakulong. Hindi nyo alam kung anong papasok sa utak ng mga addict na yan. Kaya yung mga yan, yung mga nagurgur na tatlong Chinese drug lord, yung mga biktima ho nila, yung mga pamilya ng biktima nila, mapahanggang sa ngayon, hindi ho makatulog ng maayos tuwing gabi dahil hindi ho nila alam kung anong gagawin ng kanilang mga anak, kung kanilang mga mahal sa buhay. Wala ho, sira ho ang buhay niyan. Kasi pagka nakurung-kurung ka na dyan sa ipinagbabawal na gamot na yan, wala na hong balikan. Permanent na ho yung pagkakakurung-kurung mo. Marami ho tayong kilala na nakurung-kurung na talagang di na nila malaman na kung paano nila aayusin. Pinarehab na, pinapsychology. Ganun ho, palakad-dakad sa daan. Yun ho ang epekto ng ipinagbabawal na droga na yan. Kaya galit na galit din ho tayo dyan. Marami hong buhay na nasira dahil sa visit na droga na yan. Pero ngayon, yung ginawang hakbang ni Tatay Digong para maprotektahan yung mga tinutukoy nating nakurung-kurung dahil sa ipinagbabawal na gamot na yan, yung mga kabataan na nakurung-kurung. Ang ginagawa ho ng House of Representatives, hinahabol ho itong si Tatay Digong sa mga kasong EJK, sa mga isyong yung kanyang war on drugs. Which is ginawa lang naman ho ni Tatay Digong yun para protektahan yung ating mga anak, yung ating mga kamag-anak, para malayo sila sa illegal na droga. Tandaan ho natin, yung mga bata, madaling upuin yan. Try lang, experience lang. Ano lang naman, isang beses lang. Alam nyo, yung isang beses na yon, susundan nun, isang beses na naman, hanggang mahook na ho sila dyan sa substance na yan at maging makurung-kurung na ho mga pag-iisip nila. Kaya wag ho kayong basta-basta maniwala dyan sa mga ungas na congressman na yan. Alam nyo ba anong ginagawa nila dito? Kumbaga, yung mga future leader natin, nasusubukan gawin yung ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matatakot. Diba? Yung tipong meron tayong susunod na presidente na kung saan gustong protektahan yung susunod na henerasyon at ilayo sa ipinagbabawal na droga, ang papasok sa isip ng mga susunod na leader na to, baka pagkatapos ng termino ko, hahabulin ako ng mga walang yang congressman. Yung mga walang yang kalaban sa politika. Kaya naman mga kababayan, ipaliwanag nyo ho sa inyong mga mahal sa buhay kung ano nga ba ang pakay ng mga walang yang aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Grabe, ang dami nating walang ya. Puro walang ya yung mga inaano natin. Okay, punta na ho tayo dito kay Garma. Pakinggan ho natin ang panghingi niya ng paumanin. Meron pa nga tayo isa dito Next time na yan, mamaya na yan. No? Na next video na ho natin yan. Pakinggan na ho muna natin ang panghingi ng paumanhin nitong si Garma sa mga di umanong biktima ng war on drugs ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung mahal nyo ang inyong mga anak, pamangkin, mahal sa buhay, at alam nyo na, ako, pamangkin ko, gagamit ng ganyan ako po. Umanda-handa ka na kay Tito Brads. Umanda-handa ka na, wala akong pakialam kahit na maghahalit yung nanay mo. Yari ka sa akin pagka ikaw gumamit niyan. Lagot.
Wag gano'n, wag yung susubukan, kung kanino man, mga pamangkin ko makakarinig na 'to. Wala akong pakialam kahit magalit yung magulang niyo, malulumpo kayo sa'kin. Hindi na kailangan gumalaw ni Tatay Diggs. Ah, wag niyong subukan, sabihin ko sa inyo. Magtatalong yung mga binti niyo. Eto mga kababayan, pakinggan niyo ho 'to. Victims Mr. probably. Chair. Yes, Kasi thank you. iba na po yung topic natin That is ngayon. correct, yeah. Mr. Chair, Baka may ma-trigger 'no, grabe naman pala 'tong si PH pagka ano, hindi ho, mas okay na yung magtalong yung paa kaysa magpalakad-lakad sa daan ang bata dahil nabaliw na sa ipinagbabawal na program. Sabihin ko sa inyo, yung talong mawawala yun, yung pagka nagtalong yung paa. Pero pagka yan nabaliw, forever na hong baliw yan. Anong gamot-gamot? Baliw ho yan, maglalakad sa daan yan sigurado. Kaya kung kayo ho ay merong kamag-anak, ay naku, rehab, ako magre-rehab. Naku, ayusin nyo kayong mga anak nyo, yung medyo nakikita nyo parang biglang hindi natutulog pagkagabi. Tapos inom ng inom, yung parang walang kabusugan sa alak. Naku, bantayin nyo ho yung mga mahal nyo sa buhay dahil hindi ho biro yung ipinagbabawal na ano na yan, pulburon. Marami ho tayong nakitang pamilyang nasira dahil dyan sa ano na yan. Dahil sa droga na yan. Pati sugal, parehas lang ho yan. Sugal at droga, para sa atin, iisa lang hong mukha niyan. Napakadilim ho parehas. Thank you. Before they go, can I make a statement? Just brief, sir. Sige, make it brief and Yes, short. sir. Sa tanan biktima, Hmm. katong Ito, panahon nga ako Tagalog, City in Tagalog. Speak to Bisaya, the- Tagalogin mo. Bisaya, sir. Oh. Katong tanang biktima, Ulo. Lagyan mo ng konting na iyak, akong control tanan akong tao. Oh. Yes, it is true, I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo, ang sa ako gibuhat as city director. Ay, antok Yun na oh. Antok na. Ano napapaisip ka? Anong ginawa namin na to? Para kaming mga tanga. Ang ganda-ganda ng palakad ng administrasyon para kaming mga siraulo na bakit namin hinahabol? Ang ganda naman ng ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo. Napapaisip ka ba, sir? Dapat lang mag-isip ka. Anak ng toko. Dahil alam nyo, lahat ng ginagawa nyo na yan, bababa kayo sa kasaysayan bilang mga congressman na kinwestiyon ng napakagandang polisiya ng isang presidente na walang inisip kundi ang kapakanan ng ating mga kabataan. Yun lang yan. Yun, kayong lahat dyan sa Quad Committee, bababa kayo sa kasaysayan ng mga congressman na mas pinakinggan yung mga self-confessed drug lord, yung mga inmate na kung saan umamin na ginurgor yung mga Chinese drug lord, yun ang maiiwan yung legasiya sa ating bansa. Type na height si PH ngayon Sige, tuloy natin. Game. That time, tanan sila, ginahatagan na mong seminar, ginatudluan na ako. Kaya pag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, usa buhaton. That is why, pag nainahitabo sa inyo at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin ninyo, the investigation is fair. So the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance sa crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. Oh. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Sino ka ba para kontrolin mo sila? Kung yun ang tawag ng trabaho, mga bangag ang inaharap nila, mga merong armas inaharap nila, ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Para talaga dramatic? Pagka gusto mo dramatic ganito, dapat ganun ang sound effect pagka-dramatic, Franz. Huwag mo kaming dadaan sa iyak-iyak mo, yung pa sorry-sorry mo na ganyan. Walang kwenta yan. Trabaho ng pulis na ipa-implementa ang batas.
At kung yung trabaho na yon re-require sila na ilabas ang kanilang armas dahil mga bangag at praning ang kanilang mga kausap, wala ho tayong problema doon. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero Siyempre, aamin ka na may nagkakamali. Kasi, ano pa bang gagawin mo dyan kung anak ng toka? Yan eh. Yan na yung script mo eh. Pati yung panghihingi mo ng sorry ng Garma, kasama sa script mo yan. Yung pagpatak ng luha mo na yan, ano yan, kumbaga, nakukonsensya ka. Yan ho yung luha ng konsensya. Kung merong luha ng lungkot, yan ho ang luha ng konsensya. Hindi dahil dun sa mga nagurgor. Dahil ho yan sa pagbanat niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi natin malamang kadahilanan. Alam pala ho natin, yung anak niya nga merong depresyon. Baka lumalala ang depresyon ng kanyang anak, kaya, siyempre, sabi ng mga aso ng tama, balita ko, yung anak niyo daw, lumalala depresyon. Isang buwan na kayong hindi nakikita. Paano ba yan? Makukontempt kayo dyan, magtatagal pa kayo dyan, ng tokwa. Hindi kayo malalabas dyan. Bagong kapidabit tayo. Bagong kapidabit tayo. Iiyak ka. Galingan mo iyak ha, huwag yung sobra, sinobrahan. Ayun. Umalma mga aso ni Tampa. pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat, Colonel Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair. yes, I Congressman Abante. want to appreciate Colonel Garma for apologizing. No? Wow! Nakananto ka. Ito talagang si Atras Abante. Nung una, pinapaamin mo kung may relasyon sila ni Tatay. Hindi ko, ikaw ba yun? Sorry. Hindi mo pinapaamin. Kung meron silang di ba merong congressman. Di ko natin sigurado kung si Abante. Pero merong congressman na gano'n. Pero ngayon ibang klase sir Na-appreciate nyo na. Palakpakan ho natin itong si Atras Abante. Ito ho talaga mga congressman na to. Iba ho ang build nila dito sa administrasyon na to. Iba ho ang build nitong mga But I just would like to correct her. Because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? rule of engagement, pagkabangag at alam ang inyong tinatrabaho involved sa illegal na droga, kailangan mong mag-assume lagi na yaan bubunot. Yon ang rules of engagement ng mga nasa tamang kaisipan. Pagka yan praning nagbebenta ng illegal na droga, pero iba ho yung nagnakaw lang o kung ano, pero droga pa rin ang dulo nun. Pero kung yan balita nagbebenta ng pulburon, at pagka nagbebenta yan, praning yan at talaga makikipagputukan yan, ang rules of engagement, anong gusto mong gawin ng mga pulis natin? Hintayin nilang bumunot. Unaan na nila, anak ng toka. Rules your face. The fact is this, Colonel Garma. Oh. Your men, and that includes you, That's cool. violated the constitutional rights of these people. Okay. Yung constitutional rights ng people, pagka nagbebenta ng droga, pagka yung operasyon involve ang ipinagbabawal na droga, ang mga pulis natin dapat nakatayo muna. Ganon. Yun ang rules of engagement. Alam ko rules of engagement dyan, para doon sa mga pulis na nasa tamang katinuan, pagka yan, droga pinag-uusapan, dapat mabilis mga daliri niyan. Anong constitutional rights? Yung pulis natin, walang constitutional rights, ganon? Hihintayin nilang bumunot itong mga na to? Rules of engagement. Hindi ko alam yan, pero basta alam ko, dapat pagkabangag, mabibilis kumalabit yung ating mga pulis. Anong, mga kabalbala, anak ng to ako
Ngayon, yung mga biktima na involved sa pinagbabawal na droga, ibinibida nyo yung constitutional rights. Yung mga batang nasira ang buhay dahil dyan sa droga na yan, walang constitutional rights. Anak ng tokwa, wag ganyan. Hindi, pinapanood ho namin lahat ng ginagawa nyo na yan. Inihimay ho namin, pinag-aaralan ho namin, tinitignan ho namin kung tama ba yung mga kabalbalan nyo na yan. Anak ng tokwa. Now, that Oh. is not the rules of engagement of the Philippine National Police. Paano yung rules of If that engagement? would be the rule of engagement, then this committee will Oh. amend and look at the rules of engagement because that is wrong. I-amend nyo, lagay nyo sa rules of engagement ng pulis, pagka droga ang involved, walang bubunot ng baril. Anak ng tokwa, walang yung mga congressman na to. I-amend nyo, walang problema. Hayaan nyo yung mga pulis natin na maunahan at maubos. Kung nagurgur yung nagbebenta ng droga, so, huwag ka magbenta ng droga. Kung nagurgur ang gumagamit ng droga, gumagamit dahil nandun siya sa site, bumibili at bumabanat ng droga. So, huwag kang gumamit ng droga. Anak ng toko. Hindi natin maintindihan kung saan nanggagaling yung lohika. Hindi ko talaga, pasensya na sa mga medyo dito sa video na to. Ako, pagdating ho sa makakaliwa, droga, sugal, ko po, wala ho tayo dyan. Ang dami yung nagpapapromote na sugal sa atin. Hindi tayo nagpo-promote. Ang laki ng bigayan. Di ako nagpo-promote na sugal. Ayokong mag-promote na sugal. Yung pinromote ko, yung Sendwave. Yun, nag-promote tayo nun. Pero sugal, no way. Sa inyo na pera nyo. Anak ng trokwa. Ilang buhay ang masisira mo, PH, pag nag-promote ka ng sugal, maglalaro ako, pipindot-pindot. Naku, piyari tayo dyan, Brad. Mali na yun. Mali na ho yun. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Wow. Mr. Chair. Okay, salamat, Congressman. Kala mo talaga, may padila-dila pa. Alam nyo, yung mga galawan nyo na yan, itong si Abante, kayo, lahat ng congressman dyan, yung tipong, pagkatapos na magsalita, okay, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Yung tipong, kala mo pa sa TV ang pupogi nyo, no? Feeling mo pogi ka niyan. Sarap mo batukan. De, joke lang, Lolo Croc. Baka magalit to si Lolo Croc. Trigger ako rules of engagement. Ano rules of engagement sinasabi mo? Bangag, nagbebenta, may bakal sa gilid. Anong gagawin ng pulis? Hintayin muna katang bumunot. Wild West tayo dito, yung boo! Ganon. Nako po, ganon. Pinipilit kong kumalma ngayon. Dahil dapat rest day natin to. Ayoko na mabibigat na issue. Pero pinipilit mo ako, Brads. Congressman Abante. So tapos na po yung ating Dito tayo sa second half ng With the intelligence of Rekta na. Chairman Dan. Continuation Kasi tayo. ganito Ito, po yun, Paduano tayo, pagkaintindi Paduano. ko, si Colonel Leonardo proposes a task force, pero masyadong mabigat, di ba? Too heavy, di ba? Yes po. Now, ang implementation ng war on drugs, ang ginawa na lang per unit, per region, per province, per city, in which yung assignment of those trusted or quote-unquote war machine will be assigned individually. Tama po? Tapos, yung structure na yung diagram na pinakita mo, yun yung sistema ng reporting. Tama? Yes po. And meron lang at the po. same time, yun yung diagram that the flow with regards to reporting and the reward system. Yes, Mr. Oh, Chair. so ang assignment, kasi kanina tinanong si Colonel Patay, who assigned you, etc., etc. So, Colonel Patay, actually, of course, manggagaling yun sa R1 o sa personnel dito. But Colonel Patay was assigned in QC in that situation na wala pong task force. Colonel Patay was handpicked to be assigned in CRPO and particularly in QC. Parang ganon, di ba? Yung specific na magiging
Daloy, Nandiyan si Patay. Colonel Garma? Makontent nga natin mamaya. Ma'am, per assignment, Sir, per individual. pakiulit, sir. Hindi, ang sinasabi ko po, yung assignments of personnel or officers is based on the concentration of drugs, no? At the same time, wala pong task force dahil individual lang assignment ng bawat trusted individual that should implement such Davao model. Ika nga. I'm not too familiar po kung ganun ang lahat ng setup, but to some, nangyayari po yon. To some po naman po, dala-dala sila ng PD, dala-dala din po sila ng RD. Of course, I understand. Yes, sir. If the PD is part of the selected people that will be implementing such directive, di ba? Yung war on drugs, tama? Lahat po kasi required na mag-implement. Kaya nga, pero ang ibig ko sabihin, Yes, sir. for example, si Juan de la Cruz is in Negros o Bacolod City. Pag nandun yung bolto no, ng drug transactions and activities, kung si Juan de la Cruz is now the city director of that city, maintain siya, di ba? But in the case of Colonel Patay, for example, kasi ganito na lang po, nandito naman lahat, no, sila, except for Colonel Bilina. Dito na po, si Marcos nandito rin. Ito, ano na lang tayo dito, kasi you cannot lie the data and the records in your assignment. anong data? Anong data at Colonel record? Patay, Oh. in your case, 2017, Yes, Mr. Chair. you were assigned here. O, sinong bit sa'yo? Who is the QCPD at the time? General Elisar, Mr. Chair. General Lizar. Elisar, Mr. Chair. O during your time as junior officer, do you have any assignments under Elisar? None, Mr. Chair. O none? O kita mo? You were assigned here not because you were brought or asked by General Elisar. You were brought here to implement this project. Uy. Ganon And po, so, kahit yung Colonel implement Marcos. lang ng implement, walang Well, problema ito Colonel sa atin. Marcos, yung Colonel Laraga was demoted in that operation, but he was just suspended for 4 months. Di ba? Ikaw, Colonel Vitalio, o saan ka na-assign na maraming namatay? Di ba you were assigned Laguna? Mr. Chair, binyan po ako siya noon. O Binyan, Laguna nga. Yes, sir, Laguna. O then you were assigned in Rizal. Tama? Kainta, sir. Oo. Ang request ko lang dito, nandito kasi lahat na records nyo eh. Oh. Tapos magkatugma doon sa nangyari, napatayan, yung mga namamatay. Ano ba? Sinong pinapatay? Sinong pinapatay? Sabihin mo kasi, sinong pinapatay? Mga nagbebenta ng droga, mga gumagamit ng droga na kung saan yung panggamit nila, pinambebenta na nila. Yung sila ho namamatay. Ang tanong, may problema ho ba kayo doon? Alam nyo ba kung ano resulta ng mga pagka hindi nagurgur yung mga yon? Ngayon, dumami na naman sila eh. Nagmumultiply ho kasi yung mga walang yan. Ngayon, dumami na naman sila. Kaya nakikita nyo ho, dumadami na naman yung mga nawawalang bata. Dapat. Diba? Dumadami na naman dahil ho dyan sa ano na yan. Dahil dyan sa nakikita ng mga drugista na yun, ay, grabe oh, pinagtatanggol tayo dyan sa House of Representatives. Human rights natin ang importante. Hayaan nyo yung mga law enforcer. Wag niyong pansinin. Basta tayo diretso lang sa ating goal. Ang goal natin mabaliw. Diba? Lakas na loob ng mga drugista ngayon, diba? Ang goal natin mabaliw. Also understand that during the time, yung basic na instinct ng isang opisyal is promotion, of course some perks, or else, i-assign ka dun sa malalayo, or worst is, kakasuhan ka. And that happens. I have now the records. Lahat po, kahit yung kaklase nyo, kaya sabi ko nung nakaraan, 96, 97, marami pong magagaling dyan. Marami. Maraming magagaling. But of course, some of you were forced during that time. Naintindihan ko yun. But of course, you cannot lie because we have all your assignments
And Uy. all the deaths happen And in your so? assignment. But sabi ko na nga, you're forced to do it. Ito because kasi, yung, kaya siguro maraming nanonood sa mga video natin, yung perspektibang ibinabahagi natin sa mga video natin, perspektibo ng isang ordinaryong Pilipino. Hindi yung ng isang politiko o hindi yung merong sinusuportahan o si Tatay Dig kung sinusuportahan natin kasi yun ang tamang para sa atin na nakikita natin. At itong mga to, hindi ho natin alam kung nasa tama ang sa tingin nila, hindi, wala naman ho silang pakialam sa tama yung mga ang iniisip lang ho ng mga ano na yan, ng mga tao na yan, kung paano makapagpapogi kay Tambaluso. So yun na nga, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Pagkatapos ho nito, pasadahan ho natin yung naging interview nitong si Ngagba. Itong si Marcos Jr. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update.